Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupaing alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang hapon? Isama natin sa ating panalangin na tayo ay makaranas ng magandang panahon. Alam ko po nitong mga nakaraang linggo, tayo ay nakakaranas na malakas na pag-ulan. At kahapon, ito ay nagdulot ng malakihang pagbaha. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga naapektuhan at tunay silang makadama ng biyaya, kapayapaan mula sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, paano po ba natin masasabi na ang tao ay pinagpala? Paano natin masasabi na ang tao ay namumuhay sa kaginhawaan? Madalas kasi natin inahalin tulad ng isang taong namumuhay sa kaginhawaan ay isang taong tunay na mapalad. Maginhawa ang buhay ko, wala akong problema, may pera ako, tunay na akong mapalad. Pero mga kapatid, tandaan din natin na ang pagpapala mula sa Diyos ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At ang pagpapala mula sa Diyos ay nagkakaloob sa atin ng pagpapaalala sa atin na ang lahat ng tinatanggap natin dito sa lupa ay mula sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Sa madaling salita po mga kapatid,
Tayo ay pinagpapala dahil merong Diyos na mabuti. Tayo'y puno ng pagpapala at grasya ang buhay dahil may Diyos na nagkakalob sa atin ng pagpapala at biyaya. Sino po sa inyo ang gustong maging mayaman? Wala po. Parang walang gustong maging mayaman. Sinong gustong maging mayaman? So, sana naman may magtataas ng kamay, ano? At kapag napag-uusapan po ang salitang kayamanan, ito po ay nagpapatungkol sa mga material na bagay dito sa lupa. Mayaman ako kasi marami akong sasakyan. Mayaman ako kasi malaki at magara ang bahay ko. Mayaman ako kasi lahat ng bagay na gustuhin ko, nakukuha ko dahil may pera ako. At sa ating ebanghelyong napakinggan, mga kapatid, tila sinasabi ng Panginoon, napakahirap mapabilang ng mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Sa madaling salita po, baka ang isipin natin, mayaman ako, pinagpala ako, may grasya ako mula sa Diyos, mahihirapan ba akong makaakyat sa langit? Mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, hindi po masamang maging mayaman. Dahil ang kayamanan ay tinuturing nating biyaya. Ang kayamanan ay tinuturing nating pagpapala. Ang kayamanan ay tinuturing nating grasya mula sa Diyos. Pero kailan nagiging masama ang pagiging mayaman? Kapag ikaw ay nagiging makasarili. Kapag ang iniisip mo na lamang ay ang sarili mo at hindi ka na marunong tumingin sa pangangailangan ng ibang tao. Dahil tandaan natin, kung tayo ay pinagkalooban ng kayamanan ng Diyos, ibig sabihin ang kayamanan na ito ay hindi sinasarili. Ngunit tayo dapat ay nagiging instrumento ng Diyos upang ang pagpapalang tinanggap natin makamit din ng ibang tao. Ang grasyang tinanggap natin may bahagi din sa ibang tao. Nagiging masama ang kayamanan kung ikaw'y nagiging madamot. Nagiging masama ang kayamanan kung ikaw ay nagiging makasarili. Ngunit ang kayamanan ay biyaya na dapat ibahagi. Ang kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ay isang pagpapala na dapat mo ding ibahagi sa iba. Mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo para sa araw na ito, ang Diyos ang nagkakaloob ng kayamanan. Ang Diyos ang nagkakaloob ng pagpapala. Pero ang pagpapala, ang kayamanan, dapat ibinabahagi. Alam niyo po, minsan, meron pong isang taong lumapit sa akin at nag-aabot po siya ng isang boteng puno ng bariya. At pagkaabot niya po sa akin ng isang boteng puno ng bariya, ayaw kong tanggapin. Sabi ko, dalin mo sa simbahan. Doon mo ihulog, doon mo ibigay. At ang sabi niya sa akin, di ba pari po kayo? Dapat ang buhay po ninyo ay daluyan ng pagpapala at biyaya. Hindi lamang daluyan ng pagpapala at biyaya ng Eukaristiya, kundi daluyan din ng pagpapala na nagmumula sa ibang tao. Alam niyo po yung nag-aabot po sa akin, ang kanyang hanap buhay, tindera po siya ng sampagita. Kaya sabi ko sa kanya, bakit hindi mo unahin ang sarili mo? Kailangan mong bumili ng gamot. Kailangan mong buhayin ang pamilya mo. Ang sabi niya sa akin, Father, alam ko naman po na ang lahat ng meron ako ay biyaya. At kung ako'y nakatatanggap ng biyaya, dapat ibinabahagi ang biyaya. Mga kapatid, minsan kung sino pa ang wala, siya ang tunay na mayaman. Minsan kung sino ang tunay na mayaman, siya ang makasarili. Kaya sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na misa para sa araw na ito,
tingnan po natin ang ating buhay, na taang buhay natin ay puno ng pagpapala at biyaya. Kung ito'y puno ng pagpapala at biyaya, maging instrumento, maging daluyan din ng ating buhay ng kabutihan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Na tayo, pinagpala, may kayamanan, may pagpapala. Tayo din ay maging kayamanan din para sa iba.